Ngayon ang pagpunta ko sa bahay ng kapatid kong si Sabrina para pag-usapan namin ng gagawin kong paniningil sa kanya. Napakalaki na ng utang na pera sa akin ni Sab. Kahit na kapatid ko siya ay alam ko at alam niya na utang pa rin yun na dapat niyang bayaran at sa ibang paraan niya gagawin yun. Katawan niya ang napagkasunduan naming ipambabayad niya sa akin. Mas bata sa akin ng 3 taon si Sabrina. 26 years old na siya nang magawa ko siyang gapangin. Walang kasing kinis ang kanyang mga hita na malalabanos ang kulay. Ang dibdib niyang napakalusog at siksik na siksik sa pagiging sagana. Hindi maramdaman yun ni Sab, lalo na kapag pagod na pagod siya sa gawaing bahay at kapag tulog na tulog siya. Na kahit anong gawin mo sa kanya ay hindi magigising dahil dinaig pa ang mantika sa sobrang himbing ng pagkakatulog. Mula nang magkaasawa siya at magkaanak, alam kong nahahalata na niya na may kakaiba akong pagtingin sa kanya. Alam kong napapansin niya ang malalagkit kong mga tingin at mga biro kapag wala siyang suot na bra. Hindi ko maintindihan kung bakit ngayon ko lang ito nagawang maramdaman sa kanya. Ngayon na may asawa na siya. Samantalang noon, nakikita ko naman siyang nagdadamit ng nakakaakit. Ibang-iba kasi talaga ang dating niya ngayon. Sab, wala ka na namang bra. Nakikita ko na oh. Yun ang malakas kong sabihin sa kanya. Wala naman siyang imik kapag sinasabi ko yun. Dahil siguro, ang alam niya ay inaasar o pinagagalitan ko lang siya bilang nakatatandang kapatid niya. Nitong may asawa na siya at nang muli kong nasilayan ng hinaharap niya, nagbiro siya sa di ko inaasahang pagkakataon. Hinarap niya ako at diretso niyang sinabi, "Kuya, kung ipapakita ko ba to ay bayad na ako sa utang ko sa'yo?" Tanong niya na ikinagulat ko, pero may kung ano ang nagsasaya sa loob ko. Ilang beses na nasabi yun ni Sabrina, bago ko maisip na ano kaya ang pakiramdam pag nakita ko nga yun. Ano kaya? O kaya lalo na kapag nahawakan. Parang mababaliw na ako sa kakaisip. Kalaunan ay nagawa ko ng bumuo ng mga pangyayari sa utak ko kung saan kasama ko si Sabrina. Hanggang sa humantong na yun sa aking pagsiselfie habang iniisip ko si Sab. Para akong bumalik sa pagiging binatilyo na bagong namulat sa sarap habang nag-i-imagine na nasa harap ko ang isang maganda at sexing babae. May asawa naman ako ngayon na pwede kong gamitin anumang oras ko gustuhin. Pero hindi na nagiging sapat yun para sa akin. Minsan, mas gusto ko na ang magpalabas ng init ng katawan ko sa pamamagitan ng aking kamay. Sobra akong nag-i-enjoy kapag siya ang iniisip ko. Dumating rin ako sa puntong kapag kaharap ko sa kama ang asawa ko at nagme-make love kami. Iniisip kong si Sabrina ang kasama ko. Alam kong mali at hindi ko alam kung bakit ko iniisip yun. Pero aaminin ko na mas lalo akong ginaganahan pag ganun. Sinasabi pa nga minsan ng asawa ko na sobrang ganado daw ako sa pagtira sa kanya. Wala siyang kaalam-alam na iba ang nasa isip ko sa mga oras na nagtatampisaw kami sa kama. Alam ko ring pagtataksil yun sa asawa ko, pero wala akong magawa dahil kahit anong pagwawaksi ko sa isip ko, pilit pa rin yung nagsusumiksik. Si Sab talaga ang tinitibok ng bayag ko. Madalas ako sa bahay nila Sab, dahil na rin sa naniningil ako ng arawan sa kanila na pinangpuhunan nilang mag-asawa sa maliit nilang tindahan. At tulad ng inaasahan ko, ay ganun na naman ang itsura niya. Nakasanayan na rin niya ang ganong gawain simula dalaga siya. Kaya hanggang ngayon na may asawa na siya, ganun pa rin ang ginagawa niya. Sab, bakat na naman yan. Diretso kong sabi, nung makita kong papalabas siya ng kusina ng bahay nila. Ano ba kuya? Palagi mo na lang napapansin to. Hindi ka na nasanay. Medyo inis at iritable na sabi niya. Hanggang sa narinig ko ulit siyang nagbiro nitong huling pang-asar ko sa kanya. Bakit kuya? Gusto mo bang ipakita ko sa'yo? Nakangising tanong niya sa akin. Nagulat talaga ako sa tanong niya
kaya hindi ako nakapagsalita. Kasunod nun ay tinitigan ko ang damit niya habang pilit binubuo sa isip ko kung ano ba talaga ang itsura nun. Oops, syempre pag ginawa ko yun, bayad na ako sa lahat ng utang ko sa'yo. Natauhan ako nang muli siyang magsalita. Namalayan ko na lang, nakalapit na siya sa akin at hawak ang braso ko. Nang makabawi ako sa pagkagulat sa lahat ng sinabi ni Sab sa akin, ay sumagot na rin ako. Hindi lang tingin, gusto kong maramdaman, sabi ko sa kanya. Bigla niyang nabitawan ng braso ko sa aking sinabi. Ano, gusto mo ba? Pero kulang kung ganun lang. Ipatikim mo na lahat sa akin para kakalimutan ko na may utang ka. At kung magpapapasok ka, bibigyan pa kita ng pera. Diretsahan kong sinabi sa kanya. Kita ko ang itsura ni Sab na hindi makapaniwala sa mga sinabi ko. Gulat na gulat siya. Siguro ay nag-iisip siya kung nagbibiro lang ba ako dahil parang naghihintay pa siya ng iba ko pang sasabihin. Pero nang makita niyang seryoso ako sa mga sinabi ko, napalunok si Sab. Kuya, ang ibig mo bang sabihin ay hindi na ituloy ni Sab ang sinasabi? Napangisi ako kaya medyo napaatras siya sa kinatatayuan niya. May asawa ka na, Sab. Alam kong alam mo na ang gusto kong sabihin at mangyari. Sabi ko, saka tinignan siya mula ulo hanggang paa. Pilit niya namang binalot ang sarili ng kamay niya na para bang matatakpan nun ng buong katawan niya. Ngayon ko lang siyang nakita ng ganito. Pag-isipan mo, Sab. Makakabayad ka na, masasarapan ka pa. Nakangisi kong wika saka humawak sa shorts ko. Siguro naman hindi ka magagalit sa suhestyon at alok ko sa'yo. O sige, hihintayin ko ang sagot mo ha. Pag-isipan mong maigi. Yun ay kung gusto mo lang namang makabayad sa mga utang niyo sa akin ng asawa mo. Pagkasabi ko nun, tinalikuran ko siya at dire-diretsong naglakad palabas ng bahay nila. Hindi pa ako nakakalayo nang mabilis na sumagot si Sab at hindi ko inaasahan yun. Sandali kuya, sabi niya na nagpatigil sa paglalakad ko. Dahil malapit na kapatid naman kita at tiwala ako sa'yo. Sige, pero sana hindi malaman ni Eddie ang gagawin natin. Papayag na ako. Napangiti ako sa sagot ni Sab. Yes, napapayag ko siya. O sige, sa susunod na mga araw pupuntahan kita ulit. Pag-usapan natin kung kailan ka pwede at kung saan. Sabi ko at tuluyan nang umalis. Ang akala ni Sab, pag-uusap lang ang gagawin namin. Wala siyang kaalam-alam sa balak ko. Balak ko na tuluyan ng isa katuparan ng aking plano, kung sakaling ipapahintulot ng pagkakataon. Ilang araw ko ring inipon ang laman ng aking puson para lang sa kanya. Kahit ang asawa ko ay hindi ko muna ginalaw, para marami akong maibigay kay Sab. Kinaumagahan, ang asawa ni Sab na si Eddie ang nagbabantay sa may tindahan. Dahil hindi na ako iba sa kanila, pinapasok niya na ako kaagad ng gate na wala nang marami pang tanong. Asan si Sab? Tanong ko kay Eddie. Naliligo kuya, hintayin mo na lang sa loob. Medyo matagal nga lang yung maligo. Alam mo naman, sabi nito habang natatawa pa. Ayos, mukhang pwede na ngayon, sabi ko sa isip ko. Walang kaalam-alam si Eddie sa balak namin ng asawa niya. Medyo may distansya din ng tindahan sa mismong bahay nila, kaya lumakad pa ako sa maliit nilang bakuran, papasok sa bahay nila Sab. Hintayin ko na lang daw sa sala ang asawa niya at matatapos na rin daw siguro yun. Hindi lang pagpasok ang gagawin ko, kundi labas din. Labas-pasok lang naman ang gagawin ko sa asawa mo, Eddie. Sabi ko sa sarili ko. Pumasok ako at naupo sa sala. Maya-maya lang, lumabas na si Sab sa banyo. Nang makita ko si Sab, ay lalo pa akong nakaramdam ng pagkasabik. Kalma ka lang.
Mahina kong wika habang hawak ang shorts ko. Pero mahirap pakalmahin to dahil sa tagal nang hindi nagamit. Sa pagkakataon na to, mas nakakaakit ang itsura ni Sab. Nakasando lang siya at walang suot na shorts nang lumabas siya ng banyo. Dahil bagong ligo, ay nagpapatuyo ito ng buhok sa hawak na tuwalya. Hindi ko maiwasang basain ng labi ko sa paghagod ko ng tingin sa kanya. Nagulat si Sab pagkakita sa akin. Nandyan ka na pala kuya. Teka at magbibihis lang ako. Sabi nito na parang nanginginig pa ang boses. Ngunit bago pa siya makapasok sa kwarto nilang mag-asawa, ay napigilan ko na siya. Bigla ko siyang niyakap. Nanginginig ako sa sobrang pagkasabik. Bakit kuya? Ngayon na ba? Akala ko. Hindi niya na naituloy ang sinasabi niya dahil agad ko siyang sinunggaban. Siyempre nagpumiglas siya. Oo, ngayon na Sab. Hindi ko na kayang magtiis pa ng matagal para makabayad ka na rin sa utang mo. Wika ko pagkatapos, tuluyan ng ginawa ang matagal ko nang gustong gawin. Noong una, parang nagpipigil pa si Sab hanggang sa unti-unti na lang siyang bumigay. Napapasinghap na si Sab sa mga ginagawa ko. Maya-maya pa, halos nanghihina nang napaupo si Sab sa sandalan ng kanilang sofa. Alam kong gustong-gusto ni Sab ang ginagawa ko at ramdam ko yun. Hindi naman ako papayag na hindi niya ito magustuhan. Kaya gagawin ko ang lahat, mapaligaya lang siya. Naririnig ko ang mahina niyang ingay, dahilan para lalo akong ganahan. Kuya, ngayon na ba talaga? Ang asawa ko baka makita tayo. Nasa labas lang siya. Huwag ka na lang maingay. Tingnan mo na lang kung papalapit na ang asawa mo. Sabi ko saka nagpatuloy lang sa ginagawa. Tamang-tama at bagong ligo ka. Ang bango mo. Hindi niya ako pinansin sa sinabi ko. Nakita kong sumisilip siya sa labas ng bahay para tignan ang asawa niya. Hindi makita ang nangyayari sa loob dahil tinted ang salamin ng bintana nila. Nang mapanatag ang loob ni Sab, tuluyan na rin itong bumigay sa akin. Iba ka talaga kuya. Kahit ako ay hindi mo pinaligtas. Sabi nito na hindi makahinga sa ginagawa ko. Alam rin ni Sabrina noong pareho pa kaming walang asawa, may mga dinadala akong babae sa bahay. Hindi na rin siguro lingid sa kaalaman niya. Bawat babaeng dinadala ko sa bahay ay may kakaibang milagrong nagaganap sa kwarto ko. Ngayon, kami naman ang may ginagawang milagro. Sa wakas, ito na ang pinakahihintay ko. Ang matagal ko nang inaasam-asam ay nangyari na. Akala ko ay mahihirapan ako na gawin ang balak ko. Pero mabilis na sumuko si Sab. Kitang-kita ko na sobra siyang nag-i-enjoy sa akin. Nang matapos, ay walang kasing ginhawa ang aking nadama. Ito ang unang pagkakataon na nagkasala ako sa asawa ko. Kita ko sa itsura niya ang magkahalong kaba. Nasa bibig na sana niya ang salitang wag, pero mas mabilis naming narating ang dulo. Wala siyang nagawa kundi tumahimik na lang pagkatapos ng nangyari. Pareho kaming bumagsak sa sofa dahil sa ginawa namin. Ilang saglit pa, nag-ayos na kami ng aming sarili. Hindi mabura ang ngiti sa aking labi nang lumabas ako ng bahay. Kuya, nakita mo ba si Sab? Tanong sa akin ni Eddie. Oo. Siningil ko lang siya sa utang niya. Sagot ko sa asawa ni Sab. Sige, aalis na ako. Balik na lang ako bukas. Paalam ko kay Eddie na tinanguan lang nito. Babalik na lang ako bukas para maningil ulit sa asawa mo. Nakangisi kong naisip. Pagkatapos ng nangyari sa amin ni Sab, palagi pa rin akong pumupunta sa bahay niya para maningil ng utang at syempre para magtampisaw sa ligaya. Kuya, ibang klase pala ang pakiramdam ng ganito.
Kaya lang pareho tayong nagkakasala sa mga asawa natin. Tsaka paano kung malaman nila to? Siguradong malaking kahihiyan to. Maling-mali ang ginagawa natin, sabi nito sa akin. Nakasilip ito habang nakatukod ang kamay sa bintana. Nasa likod naman niya ako at nakahawak ako sa magkabilang bewang niya. Grabe, ito ang pinakagusto kong posisyon. Hindi naman nila malalaman. Nakangisi kong sabi, pagkatapos ay kumapit naman ako sa balikat niya. Malapit na, nararamdaman ko na. Kuya, nahihirapang wika ni Sab. Napalingon siya sa akin na hindi maipinta ang muka. Bakit Sab? Di ba nag-aalala kang biglang pumasok ang asawa mo sa bahay niyo? Kaya dyan ka lang tumingin sa bintana at ako nang bahala sa'yo. Sagot ko sa kanya, saka mas lalong naging agresibo ang bawat kilos ko. Hanggang sa naramdaman ko ulit ang panghihina. Kuya, ibang-iba ka talaga. Wika ni Sab habang nakangiti. Ikaw din Sab, ibang-iba ka. Iba ang pinakita mo sa akin kaya ikaw ang may kasalanan nito. Wika ko pagkatapos, hinalikan ko ang balikat niya. Kuya, bakit kung kailan pareho na tayong may asawa ay saka mo pa nagawa to? Tanong ni Sab sa akin. Ewan ko ba? Noong magkaasawa ka bigla ko nalang naramdaman to. Ikaw pa nga minsan ang iniisip ko tuwing magkasama kami ng asawa ko. Pabulong kong sagot sa kanya. Ibang klase ka pala talaga kuya. Buti at hindi ka nahahalata ng asawa mo. Nakangisi nitong sabi. Siyempre, magaling yata to. Sagot ko naman sa kanya. Kuya, kung wala lang kaming malaking utang sa'yo, hindi ako papayag na gawin mo sa akin to. Hindi ko to ipapatikim sa'yo. Wika niya sa akin na parang may halong pagsisisi ang tinig. Maliit lang ang kinikita ni Eddie sa construction, kaya nagkaroon sila ng utang sa akin. Noong una, yung kasal nila, at nitong huli naman, yung karagdagan sa pagpapagawa ng bahay nila. Kaya nagkapatong-patong na. Hanggang sa nadagdagan ng dahil sa tindahan. Nagkibit balikat lang ako. Kahit ano pang sabihin niya, ay nangyari na ang nangyari at hindi na mababawi pa. Ibang klase pala ang pakiramdam sa piling ng ibang lalaki maliban sa asawa mo. Alam mong ikaw lang ang pinayagan kong gumawa nito, bukod sa asawa ko. Kuya, sana wala nang ibang makaalam nito ha. Ulit na sabi nito na parang nagsisisi sa ginawa namin. Nagsisisi pagkatapos niyang magustuhan ng lahat. Maya-maya, naramdaman ko na naman ang pangangailangan sa kanya. Hindi talaga ako masolve sa isang round lang. Tama na kuya, baka dumating na ang asawa ko. Baka pumasok na yun at makita tayo. Hindi pa Sab, kailangan ko pa ng tubo. Bayad pa lang yun. Wala pa rin naman ang asawa mo, hindi pa siguro yun papasok. Alam niyang naliligo ka pa eh. Pero kuya, hindi ko na pinatapos si Sab sa sasabihin niya. Naging abala na ulit ako. Habang si Sab naman ay muli na namang bumigay. Napakahina talaga nito sa tukso. Maya-maya, nakita namin si Eddie na lumabas ng tindahan. Minadali ko ang ginagawa ko. Lumabas na ang asawa mo. Sabi ko dito at halos sabay naming nakita na papunta na sa direksyon namin si Eddie. Ayaw ko pa sanang huminto pero kailangan. Mabilis akong nag-ayos ng sarili. Pati si Sab ay natataranta ring kumilos. Pinunasan lang ng tuwalya ni Sab ang basa niyang ibaba at hita. Pagkatapos, nagmamadali na siyang tinapis mismo ang tuwalya at sinalubong ang papasok na asawa. Ako naman ay nagkukunwari pa ring naghihintay sa sala. Ang tagal mo namang maligo ma. Magbihis ka na at naghihintay si Bayaw sa'yo. Kanina pa dyan si kuya. Oo. Nag-uusap na nga kami kanina bago ka pumasok.
Sige, teka. Magbibihis lang ako. Agad namang bumalik si Eddie sa tindahan. Wala pa ring hinala sa ginagawa namin ng asawa niya. Nang mawala na sa paningin namin si Eddie, ay mabilis kong sinundan si Sab sa kwarto nila. Napangisi ako sa nakitang itsura nito. Unti-unti akong lumapit sa kanya. Tama na muna kuya, baka mahuli na tayo ng asawa ko. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy lang. Kuya, tama na. Mahuhuli na talaga tayo. Lumayo na ito sa akin. Kahit labag sa kalooban ko, ay tumigil na ako. Sige, pero uulitin natin to ha. Oo na, basta tama na at lumabas ka na muna. Baka biglang bumalik ang asawa ko. Sige, pero ayoko dito. Ayoko nang maistorbo. Gusto ko, tayong dalawa lang. Sabi ko sa kanya na desidido na maulit ito. Tumango lang siya. Hinalikan ko ulit siya bago lumabas ng kwarto nilang mag-asawa. Natapos ang araw na yon na napagkasunduan namin ni Sab na ipagpatuloy ang nasimulan namin. Ngunit pagkatapos nun ay hindi na muling nakipag-usap sa akin si Sab. Parati niya na akong iniiwasan. Tuwing pinupuntahan ko si Sab ay parati siyang nakadikit sa asawa niya. At kung matityempuhan ko naman siyang mag-isa, pinagbabantaan naman niya ako na ipakukulong niya ako. Kapag sinisingil ko naman siya, wala na daw siyang utang sa akin dahil sobra-sobra pa ang bayad niya. Kahit anong pananakot ang gawin ko kay Sab ay malakas ang loob nito. Wala na akong nagawa dahil ayoko rin namang maiskandalo. Higit sa lahat, ayokong makulong. Nakuha ko naman na ang gusto ko sa kanya kaya okay na rin. Yun nga lang sa tingin ko, tapos na ang ugnayan namin ni Sab bilang magkapatid.